Ling, ikaw ang babaeng Panginoon ng tribu ng Diyos na Ling. Ang iyong responsibilidad ay magkaroon ng anak. Lee, mahal mo ba ako? Ang Panginoon ng tribu ay hindi kailanman magmamahal sa isang babae. Gagampanan lamang ang tungkulin ng isang lalaki. Lee, ngayong mayroon ka ng bagong babaeng Panginoon. Hayaan mo na akong umalis sa tribu ng Diyos na Lee. Ito ang inyong bagong babaeng Panginoon, si Yu. Siya ang magdadala ng bagong apoy para sa atin. Siya ang bagong babaeng Panginoon ng tribu. Kung gayon, ano ang halaga ko? Na nag-iwan ng lahat para sa'yo. Ling, ikaw ang babae ng tribu ng Diyos na Lee. Kahit mamatay, hindi ka maaaring umalis. Sa kanyang paningin pala, wala akong kontrol sa aking buhay o kamatayan. Lee, nagdala ako ng apoy mula sa Diyos para sa tribu. Ling, kung magiging kapaki-pakinabang ka rin. Sa tribu ng Diyos na Lee, igagalang kita. Sa kasamaang palad, isa kang walang kwentang babae. Na hindi man lang makapagbigay ng anak. Matagal kitang inalagaan ng malapitan. Ngunit sa iyong paningin, isang walang kwentang babae pa rin ako. Walang kwentang babae. Hindi man lang makapagbigay ng anak para kay Lee. Kayo, agad na ibitin si Ling. Hayaan ang buhay na esensya ni Ling, na pumasok ng maayos sa katawan ni Ling. Ina, ama, bitawan niyo ako. Bitawan niyo. Ina! Hindi niyo ako pwedeng gawin ito. Tumahimik ka. Kung hindi ka ulit makapagbigay ng maliit na lalaking Panginoon, ang iyong posisyon bilang babaeng Panginoon ay dapat ibigay kay Yu. Dalhin siya. Ina! Are! Ina! Ama! Bilisan niyo, ibaba niyo ako. Walang kwentang babae. Sayang sa oras. AME. Ina, ama, ina. Si Yu, gamit ang apoy. Ay gumawa ng lutong pagkain para sa atin. Mula ngayon, hindi na tayo kakain ng hilaw na karne. Talaga? Yui, nagawa mo talaga. Yu, ikaw ang tagapagligtas ng aming tribu ng Diyos na Lee. Ang posisyon ng babaeng Panginoon ay dapat sa'yo. Ling, ayaw ko ring agawan ang posisyong Panginoon mo. Pero ang Panginoong babae, kailangang maghati ng responsibilidad sa tribo kasama ang Panginoong lalaki. At hindi mo kaya yan. Ling, wala ka man lang kababaang loob ng isang Panginoong babae. Si Yu ang nagdala sa amin ng lutong pagkain. At nagdala ng mahalagang apoy, ikaw naman. Magluto ng hilaw na pagkain. Mahirap ba yan? Sinong nagsabi na hindi ko kaya? Paano niya nagamit ang apoy ng Diyos para magluto? Ling, alam kong gusto mong maging mabuting Panginoong babae at nagsumikap ka, pero hindi mo dapat gayahin ang paraan ko ng kagluluto.
Ling, ang paraan ng pagluluto. Galing ito sa malakas na tribo ng Tianling. Si Yu ay dating taga Tianling. Paano ang lakas ng loob ng pagkain? Dati, naglingkod din ako ng lutong pagkain para sa tribo ng Shenli. Pero minura ninyo ako, sinabing dinumihan ko ang apoy ng Diyos. Lee, makakapagtiwala ka rin ba ng ganito sa isang babae? Si Yue ay dating kabilang sa tribo ng Tianling. Lee, hindi siya magitiwala sa kanya, sa'yo pa kayang walang kwentang babae. Ling, ayaw kong gumawa ka ulit ng ganitong karumal-dumal na bagay na ikahihiya ng tribo ng Shenli. Kung ganoon ka nalang kasuya sa akin, itaboy mo na lang ako sa tribo ng Shenli. Ang posisyong Panginoong babae, ibigay mo kay Yu. Hindi ka marunong magluto, hindi ka rin marunong manghuli. Lalong hindi ka tulad ni Yu, na nakakagawa ng apoy ng Diyos. Kapag umalis ka sa tribo, makakain ka lang ng mababangis na hayop. Lumayo ka sa akin. Saan ka pa pupunta? Emi, nakakasama ng loob. Magkakaparehong kwintas na bato. Dinedosenang ibinigay sa akin. Hindi ko man lang napansin. Lee, sa lahat ng mga taong ito, wala ka man lang isang beses na nagpakita ng pagmamahal sa akin. Lee, paalam. Mula ngayon, ayaw ko na sa inyo. Ano ba ang nangyari sa karneng ito? Wala man ng lasa. Ang pangit ng lasa. Bakit may buhok pa itong karneng ito? Bakit kakaiba ang amoy ng tubig na ito? Hindi talaga mainom. Panginoon Chong, pasensya na. Ang pagkain, siling ang gumawa. Yemi, bilang babaeng pinuno ng tribong Shenli, hindi man lang naghanda ng pagkain. Lee, masyado mo siyang pinagbibigyan. Ling, huwag mong abusuhin ang pagmamahal ko sa'yo. At kalimutan ang iyong tungkulin bilang babaeng pinuno.
Ano ang nangyari? Nasaan ang mga gamit ni Ling? Babaeng pinuno, sinira niya ang lahat ng gamit. Sinabi pa. Ano pa ang sinabi? Sinabi niyang wala na siyang kinalaman. Sa tribong Shenli. Ang walang kwentang babaeng ito, naglakas loob pang umalis sa tribo. Yemi. Mabuti nga at umalis. Dahil umalis na siling sa tribo, hayaan nating si Yue, ang maging bagong babaeng pinuno. Tiyak na magiging mas malakas ang tribo. Kaysa sa tribong Chanling sa pamumuno ninyong dalawa. Ling, huwag mong isiping hahanapin kita. Ang utak ng tribong Chanling ay bumalik na. Ling. Ina. Pasensya na. Kasalanan ko lahat. Dahil sa aking pagkamakasarili, umalis ako sa tribo ng 10 taon. Ling, ikaw ang nagpamalakas. Sa tribong Chanling. Ang tribong Chanling ay magiging sandigan mo magpakailanman. Malugod naming tinatanggap ang pagbabalik ni Ling bilang marangal na utak ng tribong Chanling. Ling, tingnan mo. Gaano ka kamahal ng lahat sa tribo. Ikaw ang tunay na perlas ng tribong Chanling. Ngunit sayang. May isang babae sa tribo, ang pangalan ay Yue, isang araw ang nakalipas. Ninakaw ang apoy at nagtaksil sa tribo. Nang malaman namin, nasa ilalim na siya. Ang proteksyon ng tribong Shenli. Bulag talaga si Li. Pinabayaan ka niya para sa isang magnanakaw na babae. Li, ang babaeng minamahal mo pala ay isang karaniwang babae lang mula sa aming tribong Tenling. Gusto kong makita kung paano ka magiging malakas. Pagkaubos ng apoy pagkalipas ng 7 araw. Ling. Ngayon, ikaw ay iginagalang na utak ng tribong Chanling. Kailangang gampanan ang responsibilidad na magturo sa ibang tribo. Ang Panginoon ng tribong Kangmu, naglalakbay sa ligaw na disyerto. Matagal ka nang hinihintay, umaasa na sa loob ng 3 araw. Sa labanan ng mga tribo, matutulungan mo siyang talunin ang tribong Shenli. Upang maging Panginoon ng teritoryong iyon. Kaya mo ba? Ina, huwag kang mag-alala, sa loob ng 3 araw, pamumunuan ko ang tribong Kangmu. Upang manalo. Panginoon. Ako. Mamamatay na ba ako? Huwag kang magsabi ng ganyan. Gagaling ka, Panginoon. Nakapasok na sa kanyang katawan ang masamang apoy. Tiyak na mamamatay siya, maliban kung ang Chanling. Ang henyo ng tribong Chanling, magdadala ng banal na gamot mula sa langit. Henyong tagapayo. Ililigtas mo ba ang aking tribo? Panginoon, dumating na ang henyong tagapayo ng tribong Chanling. Ling, talaga bang ililigtas mo ang aking tribo? Turuan ng tribo, iligtas ang mga kababayan. Ito ang aking responsibilidad. Mabuti. Ligtas na siya. Napakaganda. Salamat sa henyong tagapayo ng tribong Chanling. Salamat sa pagligtas sa aking tribo. Baba mo ako agad. Sage, Man,
Sa loob ng 3 araw, pamumunuan ko ang tribong Kangmu upang manalo sa labanan ng mga tribo. Mabuti. Naniniwala ako sa iyo. Ling, dadalhin kita sa tribong Kangmu. Natuklasan ang lugar ng banal na prutas. Ibibigay ko sa iyo ang lahat ng banal na prutas doon. Lahat ay iaalay ko sa iyo. Ara na. Lee, tingnan mo, ang daming banal na prutas. Ito ay tiyak na regalo ng Diyos sa tribong Shenli. Kung ikukumpara kay Ling, hindi ba? Ako ang mas karapat dapat maging iyong babae. Yue, huwag mo lang sabihin ang mga salitang iyon sa hinaharap. Labanan ng mga tribo. Tanging ang henyong tagapayo ng tribong Chanling ang makapagpapanalo sa atin. Sa ngayon, hindi mo pa kaya. Nakakainis. Sa puso ni Lee, may puwang pa rin para sa walang kwentang babaeng iyon. Lee, tutulungan kitang manalo sa labanan ng mga tribo upang maging tanging babae sa iyong tabi. Lee, gagawin ko ang lahat ng makakaya ko para makuha ang digmaan ng tribo para sa iyo. Lee, ang iyong mga mata ay nagpapanatili sa akin na mainit. Lane. May iba kang lalaki sa paligid. Ipinagkanulo mo ako. Wala na tayong relasyon. Maging magalang ka. Sinabi ni Ling na maging magalang ka. Ling, ilang araw ka lang nawala kay Lee at ganito ka agad. Nakahanap na ng bagong lalaki. Disiplinahin mo ang iyong babae. Lee, tingnan mo, hinampas niya ako. Si Man lang ang may gusto sa'yo para lang guluhin ako. Walang lalaki ang magkakagusto sa isang walang kwentang babae. Tanging ang tribo ni Lei ang makakatanggap sa'yo. Kung paano ako tratuhin ng tribo ng Kangmu ay wala sa iyo. Ngunit ang lupain ang banal na prutas na ito. Ang tribo ng Kangmu ay kukunin. Lee, ang lugar na ito ay pagmamay-ari ng Kangmu. Wala itong kinalaman sa iyo. Kung may utak ka, umalis ka na. Malapit na ang digmaan ng tribo, kailangan mo bang tumayo? Sa harap ng mortal na kaaway ng tribo ni Lei. Kung ayaw mo, labanan mo ako. Laban. Lee, umalis na tayo. Kung mahahanap natin ang utak ng tribo ng Chanling at mayroon tayong apoy, hindi sila kalaban. Ling, napakabuti mong babae. Sa digmaan ng tribo pagkatapos ng 3 araw, kukunin kita pabalik at gagawin kitang aking babae. Man, salamat. Ihulog mo ako. Hoy, ihulog mo ako. Ling, ang tribo ng Kangmu ay nais makipagkaibigan sa tribo ng Chanling. Magpakailanman, maging babae ng aking tribo. Sumang-ayon sa lalaki. Sumang-ayon sa lalaki. Hindi pa tapos ang digmaan ng tribo. Pagkatapos, bibigyan kita ng sagot. Sage, usapan. Ang babaeng iyon na si Ling. Pumunta siya sa tribo ng Kangmu. Ipinagkanulo niya tayo. Hahaha. Ang Panginoon ng Kangmu Tribe, talagang tanga. Nagagusto pa sa isang babaeng walang kakayahang magkaanak. Wala man lang kakayahang magkaroon ng anak. Pagkatapos ng 3 araw na ito, tiyak na mananalo ang ating Shenli tribe. Labang-laban sa tangang Kangmu tribe. Agawin ko si Ling. Gagawin ko siyang alipin ko. Walang katapusang tatanggap ng aking buhay na esensya. Ling, si Ling Li naman.
Tiyak na makikita mo ako sa laban ng mga tribo. Lee, tutulungan kita na talunin ang Kangmu tribe. Gagawin kitang mas malakas na Panginoon. Ito ang armas na ginawa ko para sa tribo. Ayos, ang galing. May apoy tayo, may tulong ng isipan. May armas pa nagawa ni Yui. Talagang pinagpala ang ating Shenli tribe. Panginoon. Tinanggihan ng Chanling tribe ang ating imbitasyon sa tagapayo. Ano ang sinabi mo? Ano, tinanggihan tayo ng Chanling tribe, AMM. Kung wala ang kasalukuyang tagapayo ng Chanling tribe, paano tayo mananalo? May apoy ako. Gagamitin ko ang apoy para gumawa ng mas malakas na armas. Kahit wala ang tagapayo ng Chanling tribe, pangungunahan ko ang Shenli tribe patungo sa tagumpay. Yu, naniniwala ako sa'yo. Kahit wala ang kasuplam-suplam na tagapayo ng Chanling tribe, ang ating Shenli tribe ay makakamit pa rin ng tagumpay. Kaya natin ito, Lee, narinig ko na ang Kangmu tribe ngayon. Kumuha ng isang misteryosong babae, mukhang determinadong makuha ang teritoryo ng inyong Shenli tribe. Ay, ang babaeng ito ay hindi kaya ang tinawag mong katulong. Dati akong kabilang sa malakas na Chanling tribe. Ngayon, sasama ako kay Lee. Pangungunahan ang Shenli tribe patungo sa tagumpay. Mananalo ang Kangmu. Ang misteryosong babaeng iyon ng Kangmu tribe, hindi lang kayang gumawa ng apoy. Kayang gumamit ng iba-ibang halaman para magluto ng lutong pagkain. Kayang gumawa ng mga kagamitan at armas mula sa kahoy. Kaya ba ito ng iyong kasama, naku, ang may ganoong kakayahan? Ay tiyak na ang alamat na iyon. Ang kasalukuyang tagapayo ng Chanling tribe, hindi ba? Ang tinawag ng Kangmu tribe ay siya kaya. Ang makapangyarihang babae. Ling, handa ka na ba? Tara na! Siguradong panalo ang Kangmu. Hoy Lee, ngayon. Sa napakahalagang laban na ito, bakit wala ang iyong Panginoon? Napakahina ng aking babaeng Panginoon, darating lang siya para makasagabal. Sapat na si Yu para sa akin. Siguradong panalo ang Kangmu. Kaya si Ling ang maalamat na makapangyarihang babae. Ang utak ng Chanling tribe. Paano mo pwedeng maging utak ng Chanling tribe? Sa loob ng maraming taon ko sa Chanling tribe, hindi kita nakita kailanman. Ano, siya ang utak ng Chanling tribe. Bakit siya nandito? Baka siya ang sinangguni ng Kangmu tribe. Siya lang. Isang babaeng hindi makapag-anak, ang dating babaeng Panginoon, na pinalayas ng Shenli tribe. Karapat dapat bang tawaging utak? Hahaha, bulag talaga ang lalaking Panginoon ng Kangmu tribe. Nagdala pa ng babaeng hindi makapag-anak. Pa sumali sa laban ng tribo, ang ganitong babae. Sa aming tribo, Matagal nang kinuha para pakainin sa mababangis na hayop. Haha, mukhang sa laban ng tribo ngayon. Ang magwawagi ay si Lee. Madadagdagan ang mga tribo ng Shenli. Lee, ngayon gagawin kitang alipin ng aming Kangmu tribe. Sasakupin ang inyong lupain. Ling, ikaw ang ari-arian ng aking Shenli tribe. Paano mo ako ipagkanulo para sumali sa Kangmu tribe? Tumulong sa aking kaaway. Ang ibinigay sa akin ng Kangmu tribe ay respeto at pasasalamat, ikaw. Paghamak at pag-alipusta lang. Gusto kong makita si Man na puksain kayong lahat. Ikaw, Ling, hindi mo kaya nilinlang ang lalaking Panginoon ng Kangmu tribe. Sinabi na ikaw ang utak ng Chanling tribe. Ang napakarangal na utak, siya ang pinakairespetong demidyos ng lahat ng tribo. Kung magkapanggap ka, huwag kang magtaka kung babaliin namin ang iyong mga paa at kamay. Itatapon para pakainin sa mababangis na hayop. Ling, ang pwestong iyon ay para sa
Utak na nakakaalam ng lahat ng tribo. Paano mo nagawang umupo dyan? Ang pwestong ito ay talagang para sa akin. Bakit hindi ako pwedeng gawin iyon? Si Liling ay galing pa rin sa ating tribo ng Diyos Li. Nilalapastangan niya ang posisyon ng tagapayo. Paano kung maapektuhan ang tribo natin? Kursunadang babae ito. Nangahas pa siyang umupo sa pwesto ng tagapayo ng tribo Chanling. Tama. Anong karapatan niya diyan? Pwesto yan ng tagapayo namin. Bumaba ka. Kung kaya mo rin, umakyat ka dito. Pero kaya mo ba? Bakit hindi? May apoy ako. At tinuruan ko sila gumawa ng armas. Ikaw, hindi mo nga magawang magkaanak kay Lee. Diyos ko, may ganito rin pala siyang mahalagang apoy. Ano nang ginagawa niyo? Bitawan niyo ako. Ling, huwag mong hawakan si Yu. Siya ang pag-asa ng tribo ng Diyos Li. Ganito lang kalakas ang apoy niyo. Pag-asa pa? Nakakatawa. Ling, paano mo pinatay ang apoy mula sa Diyos? Lay, ang tribo ninyong Diyos Lay. Parang apoy lang ito. Isang ihip lang, patay na. Ginawa mo to para lang mapansin ako, di ba? Para iwan ko si Yu at maging asawa kita. Tama, Ling. Ikaw na hindi makapag-anak. Ngayon, nilalapastangan mo pa ang Diyos ng apoy. Hindi ka tatanggapin. Ang tribo ng Diyos Lee. Naging asawa kita. Kahiyan ko yon. Wala nang pag-uusapan. Man, maglaban na tayo. Lee, wala na tayong apoy ngayon. Paano natin matatalo ang tribo ng Kangmu? Ako, marunong ako gumawa ng armas. Yung gawa ko, walang makakatalo. Wow! Ang ganda ng batong kusilyo. Galing talaga sa tribo ng Chanling. Ang babaeng ito. Ling, pagkatapos kong durugin ang tribo ng Kangmu, gagawin kitang aliping babae ng tribo ng Diyos Li. Ganito lang kasimple ang kusilyo mo? Pinagmamalaki mo pa? Ang tanga talaga ng mata mo. Ito ang Diyos ng armang ibinigay ni Ling. Sibat. Impossible too. Nanlalabo ba mata ko? Gantong klaseng armas, tanging. Ang tagapayo ng tribo ng Chanling lang ang makakagawa. Baka talagang siya ang utak ng tribo ng Chanling? Impossible. Paano pwedeng maging utak ng tribo ang babaeng yon? Ikaw pala ang utak ng tribo ng Chanling. Ano nang pakialam mo kung sino ako? Paano ka pwedeng maging utak ng tribo ng Chanling? Magnanakaw ka lang sa tribo ng Tianling. Paano ka magiging utak? Ilang taon na ko sa tribo ng Chanling. Bakit hindi kita nakita kahit kailan? Isang walang hiya palang magnanakaw. Tribo ng Chanling. Hindi palalampasin ang bawat magnanakaw na nagnakaw. Mukhang, malapit na mamatay ang babaeng yon. Ling, ang tribo kong Shenlei. Hindi papayag na maging babae ang isang magnanakaw. At huwag mo kong pakiusapan na bumalik sa tribo ng Shenlei. Lay, gising ka pa ba sa panaginip mo? Hindi na ako babalik sa'yo. Man! Labanan. Hahaha, Sedge. Mga mandirigma ng Kangmu. Laban. Ling, hindi kita palalampasin. Ayon sa gusto mo. Lee, ito ang sandata na ginawa ko para sa'yo. Tiyak na matatalo mo ang lahat.
Man, ninakaw mo ang babae ko. Sa pagkakataong ito, tiyak na matatalo kita. Papaluin kita araw-araw sa harap ng kama ko. Habang pinapanood mo kung makipagtalik kay Ling. Lee, hindi mo kaya. Lee, 10 taon mo kong pinabayaan. Ang palasong ito ang utang mo sa akin. Lee, ayos ka lang ba? Binitawan mo ko ng palaso. Ako ang iyong lalaki. Ling, pagtataksil sa lalaki ay kamatayan. Tiyak na. Paparusahan ka ng tribo ng Tianling dahil sa pagiging masamang magnanakaw mo. Sige, hinihintay ko ang tribo ng Tianling na parusahan ako. Pero, Lei, natalo ang tribo niyong Shenling. Ling, hintayin mo. Magpapadala agad ng tao ang tribo ng Tianling para tulungan kami. Lei, hindi tayo talo. Ang mga tao ng tribo ng Tianling ay dumating na upang tulungan tayo. Man, anong mapapala mo sa pagtalo sa akin? Si Yu ang pinakamalakas na babae sa tribo ng Tianling. Ang tribo ng Tianling ang aking sandigan. Hindi mo kayang labanan sila. Lola Hua, ako ito. Dakpin mo agad ang magnanakaw na ito ng teknolohiya ng tribo. Ako ang magkapatunay na ang babaeng ito ay ang magnanakaw ng tribo ng Tianling. Narinig niyo na ba ang lahat? Inamin na ng matandang si Lola Hua ng tribo ng Tianling. Ling, maghintay ka na lang sa parusa ng tribo. Ang babaeng ito ang magnanakaw ng tribo ng Tianling. 7 araw na ang nakalipas, siya ang nagnakaw ng apoy ng tribo. Hinampas mo ako. Ako ay babae ng tribo ng Tianling. Ang walang kwentang babaeng iyon ang magnanakaw. Yu! Ikaw ang magnanakaw ng apoy. Lee, hindi, maniwala ka sa akin. Si Ling ang maruming magnanakaw. Nagseselos siya sa akin. Sino ang nagbigay sa iyo ng lakas ng loob para hamakin ang tribo ng Tianling? Ang tanging tagapayo. Si Ling na ba ang tagapayo ng tribo ng Tianling? Impossible. Sino ang hindi nakaalam na upang maging tagapayo, kailangang tiisin ang 49 na uri? Ang tato ng kutem sa loob ng 10 taon? Mayroon ba siyang mga totem na iyon? Ling, gusto mo bang pumunta sa tribo ng Shenlei? At maging aking asawa? Ang lalaking minahal ko sa loob ng 5 taon, sa wakas ay humiling na sa akin. Ngunit kung ako ay sasang-ayon, ang 20 taon na pag-aaruga ng tribo ng Tianling sa akin ay mawawala. At kailangan ko pang tiisin ang sakit ng pagtanggal ng lahat ng aking tatoo. Ling, ito ang tanging pagkakataon na ibibigay ko sa iyo. Kung hindi mo ito pahalagahan, hindi na ako magtatanong muli. Ako ay sang-ayon. Ling, ang pagtaksil sa tribo, ang hindi na maging iginagalang na tagapayo, ay nangangahulugan ng pag-alis ng 49 na tato sa iyong katawan. Ito ay isang napakasakit na karanasan para sa isang lalaki. Ibibigay mo ba ang 20 taon mong pagsisikap at karangalan? Sulit ba ito? Inay, mahal niya ako. Lahat ay sulit. Sage, kung desidido ka na, ako mismo ang mag-aalis sa katawan mo. Ang lahat ng sagisag na kumakatawan sa karangalan
Mula ngayon, hindi ka na ang aming tagapayo. Sagisag. Meron ako noon. Pero ang 49 na uri ng tato ay sagisag ng tagapayo. Kung meron kang nga, ipakita mo sa lahat. Kung hindi, sino ang makakasigurong hindi ka impostor? Ling, sa loob ng 10 taon hindi ko nakita. Kahit anong sagisag sa katawan mo, impostor na tagapayo. Walang makakapagligtas sa'yo. Habang nandito ako, walang makakapinsala kay Ling. Kung gusto nilang makita, hayaan mo silang makita. Tagapayo, hindi mo kailangang magpakumbaba para ipakita ang likod mo. Sa tingin ko, impostor lang siyang tagapayo. Wala talagang mga sagisag. Ano ito? Ano nangyayari? Meron nga. Ling, ano nangyari sa likod mo? Wala lang. Lee, ang mga peklat na kinamumuhian mo noon. Ang sagisag ko bilang hari ng tribo ng Langitling. Bawat hiwa, kumakatawan sa sakit ng puso. 49 na hiwa sa kabuuan. Ling, ang likod mo ay nakakadiri talaga. Nakikita ko ito, wala akong gana na magkaroon ng anak sa'yo. Lee, paumanhin. Ling, dapat mong matutunan kung paano magpasaya sa iyong asawa. Pumunta ka sa ina at mag-aral kung ano ang gagamitin para matakpan ang nakakadiring peklat na ito. Huwag mo akong pilitin na masuka sa tuwing makikita ko. Hindi ko alam na ang mga peklat na ito ay ang mga sagisag na tinanggal sa'yo. Kahit alam mo, hindi mo naman irerespeto. Yun pala sa tribo ng Langitling. Nakakadiri pala ang likod ng tagapayo. Kaya pala hindi interesado ang asawa mula sa tribo ng Diyos Lee. Totoo, mas maganda pa yung babaeng si Yu. Kahit papaano ayos tingnan. Tama na. Ang peklat sa likod ni Ling ay tanda ng kanyang pagiging mandirigma noon. Hindi ito nakakadiri. Sino man sa inyo ang maghamak sa kanya, kailangan muna niyang dumaan sa aking tribo ng Kangmu. Ling, hindi namin alam noon na ikaw ang strategist, kaya namin ikaw minamaliit. Binibigyan kita ng pagkakataon muling maging aking babae. Lee, hinayaan mong ang ina at ama mo ay hamakin ako sa loob ng 10 taon. At palagi mo akong minamaliit at hinahama. Akala mo ba babalik pa ako sa'yo? Isang talunan, hindi mo pa rin ba naiisip na
Ang posisyon ng babae sa tribo ng Shenli ay mataas? Man, ikaw ay isang kasangkapan lamang ni Ling. Para galitin ako, isang aso. Ano ang ipinagmamalaki mo? Ako pa rin ang mahal ni Ling. Lei, pinabalik mo ang babaeng ito bilang iyong babae. Ako. Sino ba ang nagbigay sa'yo ng tiwala? Naakala mo pagkatapos ng 10 taon, mamahalin pa rin kita? Kahit gamitin lang ako ni Ling para galitin ka. Payag ako. Man, gusto mong mamatay. Tamang-tama ang pagdating mo. Ling, sinaktan niya ako. Aray, Kung gagalawin mo si Man, hindi kita patatawarin. Ling. Ako ang iyong lalaki, ako ang dapat. Pinakamahalaga sa'yo. Ling, kami ang may kasalanan sa'yo noon. Pero hindi mo sinabi sa amin noon na ikaw ang strategist ng tribo ng Chanling. Ngayon, binibigyan ka namin ng pagkakataon na bumalik sa tribo ng Shenli. Nga, Ling. Nakikita mo naman na nagmamakaawa na si Lee. Dapat matuto kang magpatawad sa pagkakamali ng iyong lalaki. Bumalik ka na, sa'yo pa rin ang posisyon ng babae. 10 taon ninyong hinamak ang strategist. Kay kapal ng mukha ninyo, humihingi pa rin kayo kay Ling na bumalik sa tribo na Shenli. Gusto ninyong bumalik ako sa inyo para magamit muli ang aking talino. Para muling umangat ang tribo ng Shenli, tama ba? Ling, hindi dapat sa'yo si Lee. Huwag kang babalik sa kanya. Tama. Matatalo ang aming angkan sa labanan. Dahil lang sa'yo, tumulong ka sa angkan ng kang mo. Dahil minsan kang miyembro ng angkan na Shenli, dapat kang bumalik at tulungan kami. Ang angkan na Shenli ang tunay mong tahanan. Ling, ikaw ay isang babae mula sa angkan ng Shenli. Kahit mamatay ka, dapat mamatay ka sa teritoryo ng Shenli. Ang pagsuporta sa angkan ng Shenli ay iyong tungkulin. Ling. Alam kong ayaw mo kayo. Ilalagay ko siya sa lupa ng mga hayop at simula noon. Hindi ka na niya babantaan sa pwesto mong pinunong babae. Ling, huwag kang magpapadala sa kanila. Nandito ako. Walang sino man ang maaring pilitin kang bumalik sa angkan ng Shenli. Ito ay bagay namin ni Ling, wala itong kinalaman sa'yo na. Dayuhang lalaki. Lei, ako dapat ang babaeng tutulong sa'yo. Sinabi mong ang pwesto ng pinunong babae ay akin. Itong walang kwentang babae ay taksil mula sa angkan ng Chanling. At nagkakamali pa siyang umaasang magiging pinunong babae ng angkan ng Shenli. Nakakatawa lang talaga. Lei, sinabi mo noon sa akin. Si Yu ang pinakamahalagang babae sa paningin mo. Dahil sa kanya, dinanas ko ang napakaraming kalungkutan. Kung gusto mong bumalik ako sa tabi mo, ipakita mo ang iyong sinseridad. Lee, huwag kang maniwala sa kanya. Sinisira niya ang ating relasyon. Sa pagitan natin. Hamak na babae. Kung hindi dahil sa'yo, bakit ko iiwan si Ling? Utang mo ito kay Ling. Lei, sinabi mong mahal mo ako. Sinabi mong itong walang kwentang babae ay hindi karapat-dapat na maging iyong pangunahing asawa. Ako lang. Ako lang ang karapat-dapat. Tama na. Ang tanging mahal mo ay ang iyong sarili lamang. Sino man ang makakatulong sa'yo? Sino lang ang mamahalin mo? Nakakadiri ka talaga. Ling, hindi ba ako ang pinakamamahal mo? Bakit mo naman ako nakikitang nakakadiri? Inibig mo na ba si Man? Inaalagaan at iginagalang ako ni Man. Kasalanan bang mahal ko siya? Ling, sinabi mong mahal mo ako. Maging aking pinunong babae ka. Ibibigay ko sa'yo ang lahat ng pinakamagagandang bagay. Ling, si Man ay isang lalaking mapagkakatiwalaan. Bitawan mo na ako, maraming tao ang nakatingin. Sasang-ayon ako sa'yo. Ling. Ginagamit ka lang ni Man para manalo sa digmaan. Sino ang magkakagusto sa babaeng hindi kayang magkaanak? Ako lang ang hindi. Haha, mukhang wala na talagang tao sa tribo ng kang mo. Pinili pa ang isang babaeng hindi kayang magkaanak bilang babae ng pinuno. Hahaha.
mawawala na ang tribo ng Kangmu sa hinahara. Ling, huwag mo nang pahirapan si Man. Hindi mo nga kayang magkaanak, hindi ka karapat dapat mabuhay. Tama na, hindi ninyo dapat husgahan kung kayang magkaanak ni Ling. Mga walang kwenta. Ling, kahit hindi ka kayang magkaanak, hindi magbabago ang nararamdaman ko sa'yo. Man, Ling. Kung matutulog ka sa kama ni Man, hindi na. Ako'y tatanggap sa iyo muli ang aking buhay na esensya. Hindi kailangan ni Ling ang buhay na esensya ng isang walang kwenta. Mula ngayon, ang tribo ng Shenli ang magiging bagong tahanan natin. At hindi na kayo dapat tumapak sa teritoryong ito. Tayo na. Ling, maging babae mo ako. Magkaanak tayo. Hindi ba galing ka sa tribo ng Qianling? Hindi ba matalino ka raw? Bakit hindi mo kayang talunin? Ang isang walang kwenta. Lei, hindi, mahal na mahal lang kita. Patawarin mo na ako, pakiusap. You. Dahil sa'yo, nawala kay Li si Ling. At napahiya ang tribo ng Shenli, pananagutan mo ito. You. Kailangan mo munang magkaanak kay Li na malakas na lalaking supling. Kung hindi, wala kang karapatang manatiling kasama ni Li. Lei, gusto ng ama at ina na magkaanak muna tayo. Hindi ko pa isinasagawa ang seremonya ng pagpapatalsik kay Ling. Kaya babae ko pa rin siya. Hindi ako makikipagtalik sa iyo. Lei, sa bandang huli, ako lang ang nasa puso mo. Lei, ito ang dugo ng hayop na inihanda ko para sa'yo, makakapagpalakas ito sa iyong buhay na esensya. Lee, nakauwi na ako. Ling, bakit ka naging babae ng kaaway ko? Man, tingnan ninyo, ilagay lang ang lamang loob sa mga nakahandang tuhog. Ilapit sa apoy at makakakain na tayo ng lutong pagkain. Ganito ba? Subukan ninyo. Ling, anong nangyari? Okay ka lang ba? Bilis, bilis, umalis kayo sa daan. Diyos na lalaki. Bilis, tingnan mo. Maligayang bati, Diyos na lalaki. Buntis ang Diyos na babae natin. Besa sa pulso, ang dinadala sa tiyan ng Diyos na babae. Hindi bababa sa 4 na kambal. Buntis ako. Ling, narinig mo ba? Buntis ka. Ang tanging tungkod ko ang pinakaangkop para sa'yo. Hihi. Ang ganda. Ipinanganak ang tanging para sa akin, aking babae. Bitawan mo ako.
Huwag mong saktan ang bata. Sage. Halika. Pakinggan mo, buntis ang Diyos na babae. 4 na kambal pa. 4. Tama ba ang narinig ko? Narinig ko sa mangkukulam, 108 kambal, naway pagpalain tayo ng Diyos. Tribo ng Kangmu, naway ipanganak ng Diyos na babae ang 108 kambal para sa Diyos na lalaki. Ling, mapahamak ka. Itinatago ang iyong talino. Tinulungan mo ang tribo ng Kangmu. Ngayon, wala na tayong lahat, damo na lang ang makakain. Lee. Tingnan mo, ito ang inihaw na karne na espesyal na ginawa ko para sa'yo. Subukan mo. Ang apoy ay regalo ng Diyos. Paano mo nagamit ang apoy ng Diyos, babae? Para mag-ihaw ng maruming karne. Pero, ito'y apoy na gawa ko mula sa damo. Hindi ito ibinigay ng Diyos. Ling. Ako ang may kasalanan sa'yo. Noong kasama kita, hindi ko alam pahalagahan. Kung bibigyan mo pa ako ng isa pang pagkakataon. Lee. Noong araw na yon, parang apoy tayo. Ako. Tinanggap ko ang iyong buhay na esensya. Ngayon, may anak na tayo ngayon. Totoo ba, Yi? Hahaha. Ang ganda, Yui, hanggang patuloy kang magkakaanak. Ang tribo ng Shenli ay maaring bumalik at talunin ang Kangmu. Hahaha, ang ganda, si Man na tanga. Itinuring pa si Ling na hindi makapag-anak bilang Diyos na babae. Sadyang naghahanap ng sariling pagkawasak. Hahaha. Malaking pagkakamali lang iyon noong araw. Ang aking reyna. Siling lang ang maaari. Kung hindi makapag-anak si Ling, hintayin natin siyang bumalik. Ipagkatiwala mo ang iyong anak sa kanya para alagaan. Lee. Sinira niya ang iyong tribo. Hindi ka pa rin niya mapagbibigyan ng supling. Bakit mo? Bakit palagi mo siyang iniisip? Balang araw, gagawin ko siyang muli kong reyna. Lee. Ngayong nagdadalang tao na si Yui. Simula ngayon, ang anak ng Panginoon ng tribong Lee. Siya na ang magiging reyna. Ama, Siling lang ang maaaring maging reyna ko. Ikaw. Ako ang dating Panginoon, ako ang iyong ama, ikaw ang aking anak. Dapat kang makinig sa akin. Ama. Impossible. Lee. Ang reyna mo, siya. Ano ang nangyari sa kanya? Nagdadalang tao siya, anak ng Panginoon ng tribong Kangmu, at 108 supling ang dinadala. Paano siya makakapag-anak? 108 pa, ina. Ano ang sinasabi mo? Lee. Bakit sa puso mo? Siling lang ang laman. Tinalikuran ka niya. Mabuti ako sa'yo. Dahil lang may silbi ka sa tribong Lee. Pero ngayon, hindi ka lang natalo kay Ling. Gumamit ka pa ng masamang paraan para kunin ang aking lakas. You. Nakakadiri ka. Lee, huwag kang umalis. Lee. You. Ling. Lumabas ka, gusto kitang makita, Ling. Lee, tapos na ang lahat sa pagitan natin. Maging marangal ka. Ling. Totoo bang nagdadalang tao ka? Ling.
Basta tanggalin mo ang bata sa tiyan mo. Sisiguraduhin kong mabuti ang pakikitungo ko sa iyo sa hinaharap. Ang tatay at nanay ay hindi na magpapahirap sa iyo. Payag ka bang bumalik sa akin? Huwag mo akong hawakan. Lee. Ngayon, wala ka ng iba kundi isang talunan sa kamay ni Man. Sino ba ang nagbigay sa iyo ng kumpiyansa para isipin na ngayon? Babalik pa ako sa iyo at para sa iyo. Tatanggalin ko ang bata sa tiyan ko. Ang sakit ng tiyan ko. Man, parang manganganak na ako. Bilis, tawagin ninyo ang albularyo. Opo, Panginoon. Lee, pinapaaga mo ang panganganak ng aking asawa. Hindi ko ito palalampasin. Ako ang pinakamahal niya. Ikaw ay kapalit lang balang araw. Ibabalik ko ang lahat sa tribo. At panonoorin mo ako at si Ling na magparami ng bagong lahi sa kama. Ah, Ling, kamusta ka? marami ang bata sa tiyan, mahirap ang panganganak. Lola, pakiusap, iligtas mo siya. Lakasan mo pa. Man, gamitin ang kumukulong damo, unang dahon at bungang kahoy mula sa sagradong kakahuyan. Pakuluan sa tubig at painumin ako, maniwala ka, ligtas ang ating mga anak. Seg. Pangako ko sa iyo. Kung may mangyari sa iyo, hindi rin ako mabubuhay ng mag-isa. Halika, uminom ka. Ay, bumukas na ang matris, maghanda ng mainit na tubig. Malapit nang lumabas ang bata sa tiyan, lakasan mo pa. Malapit nang lumabas ang bata sa tiyan. Mag-ingat. Lakasan mo pa. Malusog na batang lalaki ito. Bilis, ipakita mo sa akin. Ling, tingnan mo. Ito ang ating anak. Ang ganda. Ling, Ang tiyan ko. Ling, Ay naku, may mga bata pa sa tiyan na nakapila. Tulak. Lakasan mo pa, tibayan mo. Ay naku, lumalabas na. Kaya pa yan. Lalaki lahat. Ling, tingnan mo. Ang tatlong batang ito ay atin. Lahat ay lalaki. Ah, ito pala ang pakiramdam ng pagiging ina, Lee. Salamat sa pagkakataong ito. Na nagbigay sa akin ng pagkakataong makilala ang lalaking tadhana ko sa buhay na ito. Ling, Aking mahal. May 6 pang anak sa tiyan ng ina ng tribo ang naghihintay. Hindi ito 4 na kambal, kundi 10 anak sa isang pagbubuntis. Ling, tibayan mo ang loob. Tingnan mo, mga anak nating lahat ito.
Salamat sa'yo. Ang mga ito ay mga anak na ipinanganak ko. Ina ng tribo, may isa pang anak sa inyong tiyan. Kaya pa yan. Ito. Aking mahal, ang huling anak ng ina ng tribo ay isang itlog. Multo ito ng masamang espiritu. Kailangan ng itapon. Huwag. Ang anak ko ay hindi multo. Ling, maniwala ka sa akin, hindi ito anak natin. Kailangan ng itapon. Kung magdudulot ito ng kapahamakan sa tribo. Magdudulot ng kapahamakan. Ito. Maniwala ka sa akin. Aking mahal, isipin mo ang tribo ng malunggay. Ling, naniniwala ako sa'yo. Mabuting anak. Na naniniwala ako sa'yo, hindi ito multo. Man, tingnan mo. Ang ating sanggol. Hindi siya multo. Sa kanyang noo, mayroon siyang likas na tatak ng tribo ng malunggay. Ling, buti na lang. Hindi natin pinabayaan ang ating anak. Diyos ko, ang batang lalaking ito ay regalo ng langit sa tribo ng malunggay. Ito ay Diyos ng tribo ng malunggay. Ipinanganak ng ina ng tribo ang ating Diyos. May magkapatuloy na sa tribo ng malunggay. Pagpalain ang tribo ng malunggay. Nagkaanak ka talaga kay Man. Lee, isang talunan. Hindi karapat-dapat narito. Ling, hindi ko ipinagdiwang ang pagpapaalis sa'yo. Paano mo magagawa ang pag-alis sa ritual ng tribo ng Diyos na Lee? Na magkaroon ng anak sa iyong lalaking Panginoon? Lee, mula nang dinala mo si Yu Sa tabi ng apoy. at balak mong palitan ako sa sandaling iyon. Hindi na ako ang iyong babaeng Panginoon. Iyon ay dahil akala ko si Yu ay makapagpapalakas sa ating tribo. Wala akong interes sa desisyon mo ngayon dito. Ang tribo ko at ni Man, umalis ka na. Ling, sumama ka sa akin, hindi kita iiwan. Itaboy ang talong lalaking ito. Ling, sumama ka sa akin. Ito ang unang pagkakataon na humihingi ako ng pabor sa isang babae. Bakit mayroon sa bata? Ang marka ng tribo ng Diyos na Ling. Ito ba ang ating anak? Narinig nyo ba? Dati siling ang babaeng Panginoon ni Lee. Hindi, ang mga batang ito ba ay kay Lee? Yu, ang ating lalaking Panginoon ay naging. Babaeng Panginoon, totoo ba ang sinabi ni Lee? Tumigil kayo. Lee, sinong nagbigay sa iyo ng lakas para siraan si Ling? Ang batang ito ay bunga ng pagmamahalan namin ni Man. Walang kinalaman sa iyo. Ling,
Ako ang iyong unang lalaki. Nasa katawan mo ang aking buhay na esensya. Ang batang ito. Ang batang ito ay siguradong ating anak. Walang hiya kang lalaki. Tingnan mo ang iyong walang kwentang tikin. Ayaw mo bang magkaanak na malusog na sanggol? Isang araw kang naging babaeng Panginoon ko. Habang buhay kang magiging babae ko. Kapag pinatay ko ang lahat sa tribo ng Kangmu, magmamakaawa kang lumuhod sa harap ko para tanggapin ang aking esensya. Lee. Ikaw ang lalaking Panginoon ng tribo ng Diyos na Lee. Dito. Tingnan mo ang sarili mo. Wala ka ng anyo ng isang lalaking Panginoon. Ama, kailangan nating bawiin ang ating lupain at mga tribo mula sa Kangmu. Gugulatin ko ng personal si Man. Sinusuportahan kita. Lee, manganganak na ako. Pakiusap pulungan mo akong iluwal ang anak ko. Ito ang tanging anak mo. Magnanakaw pa rin ang isang babaeng magnanakaw kahit magkaanak. Ako, Lay, hindi kailanman tatanggapin ang maruming lahing ito. Maging anak mo ako. Lee, inosente ang sanggol. Huwag mo siyang pabayaan. Lee, ang sanggol na ito ang pag-asa ng ating tribong Shenwei. Paumangat. Basta si Yu ay makapag-anak ng 100, magkakaroon tayo ng pagkakataon na sakupin ang tribo ng Kangmu. Kumalma ka. Ay, ang sakit, ang sakit. Tulong, manganganak na ako. Tulong, Lee. Yui, bakit isa lang ang anak mo sa pagbubuntis na ito? Talagang walang silbi ang babaeng ito. Siling sa tribo ng Kangmu ay nakapanganak na ng 10. Lee, huwag kang umalis. Huwag. Ama, hahanapin ko ang bunga ng kapangyarihan na nagpapalakas sa lalaki tulad ng halimaw. Sasamahan ko ang lahat ng tribong natalo ng Kangmu at ibagsak ang pamumuno ng tribo ng Kangmu. Sumama ka. Huwag kang umalis. Bumalik ka. Huwag mo akong pabayaan. Bumalik ka. Ang tribo ng Kanglang ay hindi tumatanggap ng mga talunan ni Man. Umalis ka. Lang. Interesado ka bang makipagtulungan sa akin para talunin si Man? Ano ang sinasabi mo? Paano natin matatalo si Man? Ling, salamat sa pagdala ng lahat ng kaligayahan sa tribo ng Kangmu. Man, ikaw ang tunay na bayani ng tribo ng Kangmu. Man, ano ang nangyayari sa iyo, Man? Nalason si Man. Lason ito ng halamang Jielan. Walang lunas. Lola Mangkukulam, sabihin mo sa akin kung paano siya maliligtas, pakiusap. Kailangan nating iligtas siya. Pakiusap. Maliban na lang kung makakita ng bunga ng kapangyarihan na tumutubo sa ilang. Ang bunga ng kapangyarihan na puno ng enerhiya ng kalikasan ay hindi lamang nakakalinas ng lahat ng lason, kundi nakapagkapalakas pa kay man ng malanghanggan. Lola Mangkukulam, kainumin mo muna si Man ng damong kingling para mapabagal ang pagkalat ng lason. Ikaw na ang bahala sa mga bata. Hahanapin ko ang bunga ng kapangyarihan. At makikita ko rin.
ang naglason kay Man. Man, maliligtas ka na. Ling. Para kay Man, ipinanganib mo ang buhay mo. At pumunta sa ilang na ito para kunin ang bunga ng kapangyarihan. Lee, ano nang ginagawa mo rito? Ano sa palagay mo? Ling. Masyado kitang minamaliit. Nangahas ka para kay Man. Na halos mamatay para pumunta rito sa ilang at kunin ang bunga ng kapangyarihan. Ikaw ang naglason kay Man. Ha 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 ha. Para mahanap ang nakalalasong halamang iyon, inubos ko. Ang ilang araw at gabi. Ling, bibigyan kita ng panibagong pagkakataon. Bumalik ka sa akin, sa'yo pa rin ang posisyon ng leader. Lee, 10 taon tayong magkasama. Hindi mo ako kailanman nire-respeto. Si Man ang nagbigay sa akin ng pagmamahal at respeto. Paano mo nagawang gumawa ng ganitong karumal-dumal na bagay? Dahil sa kanya, nais niyang agawin ang babae ko. Sawa na ako sa larong ito, oras na para bumalik ka. Ling. Para sa halos patay ng Man, sinaktan mo ako. Sinabi ko na. Si Man ang aking lalaking Panginoon. Sino mang gagalaw sa kanya, hindi ko palalampasin. Ako ang iyong lalaking Panginoon. Ang larong ito, ilang beses lang sapat na. Kukunin ko ang bunga ng kapangyarihan para iligtas si Man. Ikaw lang ang dapat mamatay. Ha 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 ha. Ang tribo ng Kangmu, pawang mga walang kwenta lang. Malamang ngayon. Nasunog na at naging guho na. Ikaw ang nakipagsabuatan sa ibang tribo. Para sunugin ang dating teritoryo. Ling, hindi kita pipilitin ngayon na maging babae ko. Ngunit bibigyan muna kita ng isang anak, atin ito. Ako ang babaeng Panginoon ni Man. Sa kanya lang ako magkakaanak. Wala kang magagawa. Ito ang sisidlan ng esensya ng aking buhay. Ang babaeng ito. Ipapasok ko ito sa tiyan mo. Kapag ipinanganak mo na ang ating anak, hindi ka na muling iwan sa akin. Lee, huwag mo akong pilitin na mapuot sa'yo. Kapag natikman mo na ang ganda ng buhay ko, hindi ka na mapupuot. Mamahalin mo ulit ako tulad ng dati. Lee, siyang babae na pinalayas mula sa tribo ng Diyos na Lee. Paano mo siya pinayagang magkaroon ng buhay mo? Man, kailangang magtiis kayo hanggang sa makabalik ako. You. Hindi ko kailanman tatanggapin na anak mo ang isisilang mo.
Dalhin mo ang iyong anak. Umalis ka. Lee, ang ipinanganak ko sa iyo ay lalaki. Bakit mo ginawa ito sa akin? Bakit? Lee, noon, akala ko mahal mo si Yu kaya't sinaktan mo ako ng ganito. Ngayon, mukhang mahal mo lang ang kapakipakinabang sa'yo. Ako at si Yu. Pareho lang. Mahal kita. Hindi ko kailanman minahal si Yu. Lee, ibinigay ko sa iyo ang lahat. Pinanganak ko pa ang lalaking anak mo. Bakit mo ginawa ito sa akin? Babawian kita. Gagawin kitang babae ko. Iyon lang. Ihulog mo ako. Alis na, bumalik muna tayo sa tribo ng Kanglang. Lee, bitawan mo ako. Ihulog mo ako. Ling, huwag mo akong pilitin na makipagtalik sa'yo. Sa harap ng lahat ng lalaki at babae. Bakit mo ginawa ito sa akin? Bakit? Ling, ngayong gabi, bubuntisin kita. Bitawan mo ako. Ling, huwag kang mag-isip ng pagtakas. Ang mga lubid na ito ay gawa sa pinakamatibay na baging. Bitawan mo ako. Ikaw. Ling. Bakit ikaw ang iginagalang? Ang utak ng tribo ng Langit Ling, ang babae ng tribo ng Kangmu? Samantalang ako at ang anak ko. Hindi man lang karapat-dapat sa pagkilala ni Lee. Ano ba ang gusto mong gawin? Papatayin kita para maibalik sa akin si Lee. Kaya, kailangan mong mamatay. Ikaw, bakit mo ako pinakawalan? Ling, kinamumuhian kita. Ikaw ang kumuha ng lahat ng pag-aari ko. Pero mas kinamumuhian ko si Lee, hindi ako niya kinikilala. Lalong hindi kinikilala ang aking anak na lalaki. Kunin mo to, iligtas mo si Man. Sa kapakanan ng pagpapakawala ko sa iyo. Talunin mo si Lee. Tapos iwan mo siya sa akin. Sinusumpa ko sa iyo. Ako talaga ay isang hangal na babae.
Gising. Gising na. Man. Mga anak. Hindi kayo pwedeng mapahamak. Man. Buti na lang. Buti na lang wala kang nangyari. Umalis ka kaagad. Ang basurang iyon na si Lee. Nakipagsabuatan sa tribo ng Kanglang para lasunin ang mga kapwa natin tribo. Umalis ka na. Huwag kang mag-alala. Nagdala ako ng mga bunga ng kapangyarihan ng Diyos para sa mga kapwa nating tribo. Walang mangyayaring masama. Man, maniwala ka sa akin. Magiging maayos din ang lahat. Ingatan mo ang iyong sarili. Alaynan. Man, nang inagaw mo ang aking babae, naisip mo ba ngayon? Magiging alipin ka sa ilalim ng aking mga paa? Walang kwentang lalaki. Ako lang ang nasa puso ni Ling. Kahit lipulin mo ang tribo ng Kangmu, hindi ka muling mamahalin ni Ling. Hahaha. Matigas ka lang sa bibig ngayon. Ngayong gabi, ipapaluhod kita sa harap ng aking kama. At papanoorin mo akong nakikipagtalik kay Ling. Hahaha. Man, hindi ka ba nagmamayabang na sa lahat ng disyerto na ito? Ikaw ang pinakamatigas na lalaki. Bakit ganyan ka na ngayon? Nasipa mo lang din ako na paang asong gala sa ilalim ng paa. Hahaha. Ayaw mo naman akong patayin kung may tapang ka. Sige, pagbibigyan kita. Kung gusto mong mamatay siya, hintayin mong makita niyang ako ang magiging lalaki ng kanyang babae. Bago siya mamatay. Hahahali, ang galing mong magpahirap ng lalaki. Hahaha. Man, hahayaan kitang panoorin ang iyong babae na makipagtalik sa ibang lalaki. Tapos, dahan-dahan kitang papatayin. Gusto kong panoorin mo ang mga babae at lalaki ng iyong tribo. Isa-isa silang mamamatay sa harap mo. Panoorin mong magbuntis siling ng aking anak. At upo sa aking kandungan, hahaha. Lee, wala kang hiya. Kaya pala pinili akong iwan ni Ling para sumama sa akin. Ano naman ngayon? Balang araw, si Ling ay magiging babae ko ulit. Tungkol naman sa iyong 10 anak, sasabihin ko sa kanila.
na ako ang kanilang ama. Panginoon, masama ang balita. Ang ating babae, si Ling, nawawala siya. Paano nangyari yon? Mahigpit na nakatali siya ng aking lubid. Paano siya nakatakas? 10 taon na kayong magkasama ni Ling. Hindi mo pa rin ba alam ang kanyang kakayahan? Sabihin mo, paano siya nakatakas? Pwe, Nakatakas man siya, ano naman? Ang kanyang 10 anak ay nasa akin. Lee, wala kang hiya. Ang labanan ng mga tribo ay hindi dapat idamay ang mga bata. Ano naman ang 10 anak? Kapag siya'y naging babae ko ulit, bibigyan ko siya ng 100, 200 na anak. Ling, kung hindi ka lalabas, itatapon ko ang iyong mga anak. Isa-isa para pakainin sa mababangis na hayop. Ang mga anak ng babae ay sagadong igalo ng Diyos. Kung gagawin mo yan, sasapitin ka ng kaparusahan. Kapag nasakop ko na ang Kangmu at winasak ang Tianling, ako na ang magiging tanging hari ng kapatagan. Kahit ang Diyos ay hindi makakagalaw sa akin. Ling, kung hindi ka lalabas, ang matandang babaeng ito ang magiging una na mamamatay dahil sa'yo. Babae, huwag kang lalabas. Ikaw ang huling pag-asa ng aming tribo ng Kangmu. Huwag mong saktan ang matandang mangkukulam. Ling, alam kong babalik ka. Ngayong gabi, tapusin na natin ito. 10 taon na ang nakaraan. Hindi natapos na pagtitipon ng babae at lalaking pinuno. Maaari akong maging iyong babae. Ngunit kailangan mong palayain ang lahat ng tribo ng Kangmu. Kasama ang aking anak at si Man. Bakit si Man lang ang nasa puso mo? Iniwan ko si Yu para sa'yo, ginawa ko ang lahat. Bakit hindi tayo pwedeng magbalik sa dati? Ako lang dapat ang nasa puso mo. Kung hindi mo siya palalayain, mas gugustuhin kong mamatay. Wala kang pagpipilian ngayon. Ling, bakit ka bumalik? Man, ngayong gabi panoorin mo ako. Habang nakikipagtalik kay Ling, hahaha. Le, hindi mo magagawa. Ling, walang saysay, babae ka na ngayon. Lee, may masamang nangyari, ang tribo ng Chanli, at ang tribo ng Kanglang ay nasusunog. Wala nang natira ngayon. Ay. Imposible, ang nakakaalam lang sa paggamit ng apoy ay ang neutral na tribo ng Tianling. Ngunit 30 taon na silang hindi sumasali sa digmaan ng tribo. Ikaw ang nagpabalik sa neutral na tribo ng Tianling sa labanan. Lee, ang tribo ng Tianling ay aking itinayo. Kung may mangyari sa akin, paano nila ako pababayaan? Ano naman, walang makakalunas sa laso ni Man. At nasa akin ang bunga ng kapangyarihan, wala kayong pag-asa. Salamat din sa iyo sa pagtataksil kay Yu.
Nagkaroon ako ng pagkakataong makuha ang bunga ng kapangyarihan. At nalunasan ang lason ni Man. Ling, kanina ay nakunwari akong mahina. Mukha ba akong totoo? Ang galing mo magkunwari. Si Yu ang taksil. Ling. Ginawa ko ang lahat para lang sa'yo. Bakit hindi tayo makabalik sa dating buhay? Lee. Hindi mo naman talaga ako gusto. Lubos ka lang na mapagnasa sa kapangyarihan. Gusto kong sumuko sa iyong mga paa, mahusay na babae. Lang Lee. Gumamit kayo ng lason, isang mababang uri ng pamamaraan, upang saktan ang tribo ng Kangmu. Palang tribo ang tatanggas sa inyo. Nakapaligid na kayo ng amin. Mga tao mula sa tribo ng Chanling, pala kayong pag-asa. Ling, ano ang parusa sa kanila? Itapon sa ilang kasama ang mga hayop. Hinding-hindi na makakapasok sa tribo. Ling, ikaw ang babae ng tribo ng Shenli. Bakit hindi mo papakawalan ang mga hun na ito? Tama, ikaw ay nagtaksil sa tribo ng Shenli. Ling, nangako ka sa akin na pakakawalan mo ako at ang aking anak. Tapos na tayo. Yu. Binigay ko na sa iyo ang aking anak. Bakit ka pa nagtaksil sa akin? Kasalanan mo ito. Ikaw ang hindi tumanggat sa akin as sa anak ko. Ikaw ang humiya sa kanya. Walang ina ang makakatitig ng walang gagawin, habang hinihiya ang kanyang anak. Lee, palo ka na naman, pero sa pagkakataong ito, hindi ako ang talo mo, kundi si Ling na laging minamaliit mo. Lee, mag-ingat ka sa sarili mo. Lee, ito ang huli nating pagkikita sa buhay na ito. Mahal mo pa rin ako, di ba? Hindi ako naniniwalang hindi mo na ako mahal. Dalhin na. Sage, bilisan nyo. Salamat, Ina. Lola. Ling, aking mabuting anak na babae, siguraduhin kasama si Man. Dalhin ang iyong mga anak at ang tribo ng Kangmu patungo sa tagumpay. Mabuhay kayo ng masaya. Mabuting bata. Ang landas sa hinaharap, kayo na ang magtutuloy. Ngunit ang tribo ng Chanling ay palaging magiging suporta ninyo. Tingnan nyo ang hugis ng palayok. Ganito ito. Shoo, biglang tumaas. Susubukan ko, ina. Ako rin. Ako rin. Ako rin. CJ, Sage. Ling, gusto ko ring matuto sa iyo ng paggawa ng mangkok. CJ, sige CJ. Ang laki naman ng lalaking ito. Pinag-aagawan pa ng mga bata. Gusto ko yon, halika Bobby, sama tayo. Psych. Bilis, ikaw ang pinakamagaling dyan. Ling, dagdagan pa natin ang mga anak. CJ,
10 kaya? 10 na. Medyo konti yata. Nagsisisi na ako. Ling, gusto mong pumunta sa tribo ng Josley at maging asawa ko. Gusto ko. Ling, masakit ito sa puso. Para sa isang lalaki. Ibibigay mo ang 20 taon mong pinaghirapan at karangalan. Sulit ba? Mahal niya ako, kaya. Sulit ang lahat. Lee. Tingnan mo, inihaw ko to para sa'yo. Nagsisisi na talaga ako. Dahan-dahan. Una ko to. Ling. Hindi ka umalis. Mabuti naman.